Mapagpalang araw po sa bawat isa. Muli po ako si Brother Francis Hernandez upang maghatid sa inyo ng mga aralin patungkol po sa huling araw. So kung nasubaybay po kayo sa ating pong Facebook page na Prepare the Way of the Lord Philippines o kaya po ay sa ating YouTube channel na End Times Prophecy Lessons o kahit po sa aking pong Facebook account na Eschatology Scholar ay mayroon po tayo na End Time Series at nasa part 3 na po tayo. Nakakatapos na po tayo sa part 3, yung po patungkol sa Antichrist. At sa part 4 po, tatalakayin po natin ng major characters of the End Time. Subalit ngayon, mayroon po tayong special na aralin sapagkat ito po yung inilalagay sa akin ni Holy Spirit sa paniniwala ko ilang araw na po at nais ko po na ihatid ito sa inyo. Ito po ay may pamagat na The Greatest Deception, Why the Church is Not Ready. Bakit hindi handa ang iglesia? Iyon ay dahil sa mga maling aral na meron ngayon sa iglesia patungkol po sa huling araw. At habang tinatalahin po natin ang video na ito ay magugulat po kayo sapagkat karamihan po sa mga itinuturo ngayon sa simbahan patungkol po sa end times ay hindi po tama, hindi po matuwid. Kaya nanganganib po ang malaking bahagi ng Kristyanismo o ng mga mananampalataya na maging hindi handa patungkol po sa end times. Opo, sa akin pong obserbasyon, malaking bahagi po ng church o ng mga mananampalataya ay hindi handa pagdating po sa mga mangyayari sa huling araw dahil po sa mga maling aral na itinuturo po sa mga simbahan ngayon. Hindi lamang po sa Pilipinas, kundi po ito po ay sa buong mundo at ang mga maling katuroan po na ito ay laganap na ilang daang taon na po ang nakalilipas. Kaya bago po tayo magpatuloy, hilingin po muna natin ang gabay ng ating pong Panginoon Diyos. Tayo po ay manalangin. Hallelujah. Aming Diyos, aming Ama, pinupuri kita, niluluwalhati ka namin, O Diyos. Sa banal na pangalan ni Jesus, Holy Spirit, we adore you, we worship you, we acknowledge your presence. Be with us. Be with us, Holy Spirit. Be our teacher. Be our helper, our guide, our comfort, O Holy Spirit. Aming Diyos, aming Ama, we humble down ourselves before you. Patawad, O Diyos, sa lahat aming mga pagkakasala. Patawad, O Diyos, sa aming pong mga pagkukulang. Aming pong dalangin, O Diyos, cleanse us. Cleanse us from all unrighteousness, from all wickedness, sa aming mga isip, sa aming puso, sa aming pananalita at sa aming pong mga gawa. Pakalinisin kami, Holy Spirit. Pakalinisin kami ng banal na dugo ng Panginoong Jesus. And Father God, I speak the blood, the manifest power of the blood of the Lord Jesus. I plead the blood of the Lord Jesus to cover us right now from head to foot, even our spiritual eyes, our spiritual vessels, our spiritual ears. Anoint us, O Holy Spirit. Anoint us, O Holy Spirit, by the power of the blood of the Lord Jesus. Anoint us and open our spiritual enlightenment, our spiritual eyes, our spiritual ears, so that we may hear from you, so that we may understand from you. Holy Spirit, sa inyo ko po idinudulog at isinusuko ang oras na ito. Kayo po ang siya po magturo sa amin. I release the glory of God. I release the Shekinah glory of God to fill our hearts right now, to fill our minds right now. In Jesus' name, I give praise. Ministering angels of God, be with us. In Jesus' name, amen, amen. So, ito po ay End Time Series na special po, End Times Special. Postpone po muna tayo sa ating pong part 4, bagamat ginagawa ko na po iyon. Ang part 4 po natin ay God willing, this month of June, mapapublish din po natin yun sa ating pong Facebook page at sa ating pong YouTube channel. Kaya if you want to contact me, nandiyan po yung ating pong mga social media accounts. Yung pong ating YouTube channel, Facebook page, at saka po yung ating pong Facebook account. Muli po, sesos po ang bida sa lahat po natin ginagawa. Hindi po yung maliit na samahan namin, hindi po mga katuroan na ito, kundi si Jesus lamang ang bida po sa lahat ng ating pong ginagawa. Si Jesus lamang ang bida, ang ating pong Diyos Ama at si Holy Spirit. Siya lamang po ang bida, ang ating pong Panginoon Diyos. Ngayon po, muli po, naniniwala po tayo, second coming of Jesus Christ. Ito po ay malapit na, ilang taon mula ngayon. At I personally believe masasaksihan po natin ito sa ating pong henerasyon. Prepare the Way of the Lord Philippines, make straight his paths. Ito po yung samahan po, pangalan po namin samahan. Malita samahan namin pong mission. We prepare the way for the second coming of our Lord Jesus through the preaching of the gospel, healing of the sick, and casting out demons. We believe that the saints
ang mga banal po, mga mananampalataya na gising at kumikilos para sa Panginoon, sila po ay kabilang sa End Times Army of the Lord Jesus Christ. Hallelujah. So, End Time series po, ito po yung naging part 1 natin, Introduction and the Four Horsemen. Natapos na po tayo dito. Part 2, The Seven Seals. Part 3, The Antichrist. So, kung hindi pa po ninyo ito napapanood, ito po ay inyo pong balikan. Hanapin lamang po ninyo sa ating pong YouTube channel tsaka po sa ating pong Facebook page. Part 4, The Major Characters of End Times. Ito po yung kasalukuyan kong ginagawa na lessons. By this month of June, ay God willing, matalakay po natin ito. Part 5, The Abomination of Desolation. Part 6, Rapture. Part 7, The Seven Trumpets. Part 8, The Seven Bowls. Part 9, The Second Coming. Part 10, The Great White Throne Judgment and the Judgment Seat of Christ. Part 11, The Millennial Reign. And Part 12, The New Heaven and New Earth. So, ito po yung mga series of lessons natin. So, bale, ngayon po, End Times Special po tayo. Yan. Ito po, End Times Special, The Greatest Deception. Why the Church is Not Ready. Ito po ay matatagpuan natin sa Daniel, Revelation, Matthew, at sa iba pa mga talata. Bakit hindi ang handa ang iglesia? Ito po ay dahil po sa matinding pandaraya ng dyablo sa mga huling araw na ang ginagamit po mismo ay ang mga lingkod ng Diyos na nangangaral. Ito po ay may patungkol po sa mga maling at bulaan na araw. Kaya po mali at bulaan na aral. Kaya po nakikiusap po ako na tapusin po ninyo ang video na ito upang malaman po ninyo yung mga maling aral na yun. Maigsi lamang po ang video na ito. Sinisikap ko po na ito po ay maging mas maigsi kaysa po doon sa pangkaraniwan nating video. Tinatarget ko po na ito by 40 minutes matapos po natin itong video na ito. So, why study End Times? Siyempre po, we are living in the end times. We cannot survive spiritually the 70th week of Daniel if we are not prepared for it. To prepare for it, we must have biblical knowledge of it. Yan, dapat po handa po tayo. Jesus Christ Himself commanded us to study end times prophecy. Mismong si Jesus Christ po ang nag-uutos sa atin upang pag-aralan ng end times prophecy. Jesus Christ Himself commanded us to watch for His return. Mismong ang Panginoon Jesus po ang siya nag-uutos sa atin upang bantayan ang kanya pong nalalapit na pagbabalik sa Matthew 24. And Jesus Christ Himself promised rewards for those who will stay awake for His return and punishment for those whom He will find sleeping. At mismo ang Panginoon Jesus po ay nagpangako, nag-iwan po ng mga pangako ng gantimpala para sa mga nananatiling gising at nagbabantay sa kanya pong muling pagbabalik at parusa po para sa mga natutulog. Actually po, kapag pinag-aralan po natin to, parang doon po sa mga natutulog at hindi handa, salvation po ang mawawala sa kanila. Salvation. So, ilang palaala po, bago po natin talakayin ng end times, ang utos po sa atin bilang mga mananampalataya ay mag-ibigan sa isa't isa, hindi po ang magdebate at magtalo. So, sa atin po pagtalakay sa lahat po ng lessons na ito, lalo na po sa rapture, sa second coming, sigurado po may mga hindi pagkakasundo, may pagkakaiba-iba po tayo ng paniniwala. Kahit po ngayon sa ating aralin ngayon, pag po ito ay tinapos po ninyo, alam ko po madami sa inyo ang magugulat at o kaya po ay hindi sasang-ayon sa nilalaman po ng ating pong aralin ngayon. Subalit kailangan po na pahintulutan po ninyo ako na makapagbahagi sa inyo. Sapagat ito po ay mahalaga. Gayunpaman, hindi po tayo dapat na nag-aaway ng titalo, kundi mag-ibigan po sa isa't isa. Juan 13:35 34 to 35, magmahalan kayo. Kung paano ko kayo minahal, gayon din naman magmahalan kayo. Kung kayo may pagmamahal sa isa't isa, may kilalanan na lahat na kayo ay mga alagad ko. Santiago 1:19, maging alista kayo sa pakikinig, maingat sa pagsasalita, at hindi agad nagagalit. 2 Timothy 2:24, ang lingkod ng Panginoon ay hindi dapat nakipag-away, sa halip ay dapat siya maging mabait sa lahat, mahusay, magturo at magtiyaga. Bagamat hindi po maiwasan ang pagkakaiba ng mga paniniwala, maaari pa rin po tayong magkaisa sa mga higit na dakilang bagay. Siyempre po, Efeso 4:3, pag-ibig at kapayapaan. Sikapin ninyong mapanatili ang pagkakaisa mula sa Espiritu sa pamamagitan ng kapayapaan ng bubuklod sa inyo.
Matthew 28 verse 19, kaya't humayo kayo, gawin ninyong alagad ko ang mga tao sa lahat ng mga bansa. Bautismohan niyo sila sa pangalan ng Ama at ng Anak at Espiritu Santo. Great Commission, pwede po tayo na maging magkakaisa mga kapatid sa pananampalataya. Bagamat may mga pagkakaiba-iba po tayo sa paniniwala, maring hindi po tayo lubusan ng magkasundo, subalit pwede po tayo magkaisa sa paghayo at pagdidisipulo sa mga tao. Ngayon, ito po yung timeline na akin po pinapaniwalaan ngayon. Nakailang adjustments na po ako. Alam po ninyo yung stand ko dati na ako po ay mid-trib rapture believer. So, balit habang pinag-aralan ko po, ito, dati pa po ay namimili na ako kung mid-trib o rapture o pre-ras. Pero ngayon po, mas nagsasettle po ako sa pre-ras. At dito po sa atin po na timeline na ito, makikita po ninyo na sa pagkatapos po ng 6th seal, sa 6th seal, kapag po naganap na ika-6 na selyo, doon po magaganap ang rapture. At pagkatapos po ng rapture na yun ay 7th seal agad, God's wrath. So, hindi po natin tatalakayin ngayon ang timeline na ito. Subalit habang tinatapos po ninyo ang series na ito, sana po matapos po ninyo yung 12 lessons sa ating pong end time series, pati po yung mga end times special natin. At maunawaan po ninyo ito ng paunti-unti. Naniniwala po ako na maunawaan po ninyo ang bagay na ito, ang timeline na ito. So ngayon, attention! Ba't ko po nasabi na ang church, ang mga mananampalataya ay hindi po handa? Attention, the church saints is not ready. Why the church is not ready? Paano ko po ito nasabi? Most church leaders and pastors today teach that, number one, the secret rapture can happen anytime. Ito po yung pinapaniwalaan po ng marami. At ito po yung may kinalaman po ito sa pre-trib rapture. If you believe in pre-trib rapture, naniniwala ka din sa secret rapture na pwede ito mangyari kahit anumang oras. The secret rapture can happen anytime. Ang pre-trib rapture po, ibig sabihin po nito, bago dumating yung 70th week of Daniel, yung po ay 7 years. Hindi ko na po ito tinatawag na tribulation period. Dati po, ang tawag ko sa 70th week of Daniel ay tribulation period. So, bakit mali po, hindi po yun biblical. Sapagkat ang tribulation po ay isang bahagi lamang ng 70th week of Daniel. Matatalahi po natin yan mamaya at sa mga susunod pa. Ang pre-trib po naniniwala na before the 70th week of Daniel, bago po yung 7 taon na pagdurusa, pwede pong mangyari yung rapture kahit anong oras. Mali po yun. Iyon po ay mali. At ito po ay malaki pong deception. Malaking deception sapagkat hindi po nito gagawing handa ang mga mananampalataya. Gagawin po ito ng mga mananampalataya na hindi handa para sa mga paghihirap at pag-uusig na darating. Bakit? Ang isipin nila, wala na ang iglesia kapag nandiyan ang Antichrist. Ano pang paghahandaan natin? Wala na. Na-rapture na. Hindi po tama yun. Mamaya po, ipapakita ko po sa inyo kung bakit po mali iyon. Number 2, na maling paniniwala, the church will not be here during the Great Tribulation or wrath of Satan, Antichrist. Yan po. Ang Great Tribulation po, yan po ay wrath of Satan, wrath of Antichrist. Nagiging malinaw na po sa akin ng lahat habang pinag-aralan ko. The church will not be here during the Great Tribulation, wrath of Antichrist. Ito po yung pangalawa na malaking itinuturo po ngayon. Itinuturo po ng mga church leaders at pastors. Pangatlo, the saints will always be saved regardless of what they do during the end times. Ayan, once saved, always saved. Tinanong ko po ito dati sa aming Bible professor. Siyempre, Calvinist po yun. Graduate po siya ng mga sikat na paaralan dito sa Fabius, dito po sa siyempre po, Calvinism sila. Naging Calvinism din po ko dati. Sabi ko, nawawala ba yung kaligtasan? Sabi niya ay hindi. Once saved, always saved. Pero sabi niya, tinuturo din ng Biblia yung apostasy, yung talagang pagtalikod. At actually po, pag po hinimay-himay po ninyo yung Hebrews, may mga kondisyones po para po ang isa pong mananampalataya ay mawala sa kanyang kaligtasan. Yung po yung nasa Hebrews chapter 6 at chapter 10. Pero hindi po yung tatalakayin natin ngayon. Medyo malalim na po at ibang topic. Ang ibig ko lang pong sabihin, isa po sa mga maling aral na itinuturo ngayon ng mga sikat na guro at theologian, wala kang dapat ipangamba pagdating sa end times. Pag iligtas ka, ligtas ka. Sabi nga po ng isa pong guro, si Charles Stanley, kahit na ano maging practice mo,
Kahit na ikaw ay maging parang unbeliever, ligtas ka pa rin. Mali po yun. Hindi po yung tama. At ngayon, sabi po dito, brethren, none of this is true. Lahat ito ay walang katotohanan. Itong tatlong turo na ito na may kinalaman sa end times, hindi po ito tama. All of this is false. Lahat po ito ay mali. At kung ito po ang ating pong ituturo sa church, at kung ito po yung ating po na ibibigay sa iglesia, dinadaya po natin ang church. Hindi po sila magiging handa pagdating sa hinaharap. Antichrist will come first before Jesus. We will face first the wrath of Satan and the Antichrist before we meet Jesus. Hindi ko po sinasabi na maging focus tayo sa Antichrist. Hindi po na sinasabi ko. Maging focus po tayo kay Jesus, but at the same time, we have to prepare ourselves spiritually, physically, emotionally, even financially. But mostly spiritually. We should endure dahil ang dami pong mga sinasabi sa salita ng Diyos. Lalo po sa Mateo 24, tatalakayan po natin mamaya, ang dami pong tatalikod pagdating sa end times. Ngayon, kung hindi po natin na ituturo ang tama, mapapahamak po. Kaya ko po sinasabi ng mga mananampalatay hindi handa, hindi po nila pinag-aaralan ng end times, at ang nakalagay sa kanilang utak ay ito pong tatlong bagay na ito. Ito po yung namamayani na katuruan sa kanilang utak. Wala na nga silang alam sa end times, ang mga mananampalataya. Tapos ito pang tatlong ito ang nakalagay sa kanilang utak. O inuulit ko, kakaunti at halos wala nang alam ang mga mananampalataya at ang napakaraming simbahan patungkol sa end times. Tapos ito pang tatlong bagay na ito ang nakalaman sa kanilang utak na pulos mali naman. Na sino po nagtuturo? Ang mga leaders, ang mga pastors. At sa loob po ng marami, ng daang taon, ito po ang itinuturo nila. Anumang araw pwede mangyari ang rapture. Mali! May sinabi si Jesus na bantayan ninyo na mangyayari. May sinabi si Apostol Pablo na bantayan ninyo mangyayari. Tapos, ang isa pa po sa tinuturo ngayon ng mga sikat na pastor, kahit daang taon na po nakalilipas, ang mga mananampalataya, wala dito sa lupa, sa panahon ng Great Tribulation, sa panahon ng pag-uusig ng Antichrist. Wala na ang iglesia, hindi na dapat mangamba. Mali! Tapos ito pong pangatlong na ito, once saved, always saved. Okay lang. Ang sabi nga po ng sikat na guro, si John MacArthur, sinabi po niya ito, totoo ito, okay lang tumanggap ng mark of the beast, basta magsisi ka. Maliligtas ka. Mali po. Walang kapatawaran ang mga tao, mananampalataya kung manong hindi, walang kapatawaran kapag tumanggap ka ng tatak ng halimaw ng mark of the beast. Maling-mali si John MacArthur. Si Pastor John MacArthur at si Dr. John MacArthur, maling-mali ang iyong sinabi na pwedeng maligtas ang mga tumanggap ng mark of the beast. Maling-mali ka. Tutuloy ko po. Watch out for the abomination of desolation. Ito po yung sinasabi ng Panginoong Jesus. Hindi po rapture agad. Sabi ni Jesus, bantayan nyo ito. Abomination of desolation. May bukod po tayong topic dito. Kaya po, abangan po ninyo. The scriptures tell us to watch out for this event, the abomination of desolation. Matthew 24:15-21. Actually, ito po ay naisulat na ni Propeta Daniel sa Daniel chapter 9, 25, 26, and 27. Pero dito, Matthew 24:15-21, ang background po ng Matthew 24, nagtanong yung mga alagad, ano ba yung mga senyales at kailan ka darating, senyales na malapit ka na dumating, na ikaw ay darating, kailan ka darating. Ito po yung sagot ng Panginoon Jesus, yung mga signs. At ito, abomination of desolation, ito po yung malaking pointer. Tandaan ninyo ito. Mga hinirang ng Diyos, kapag dumating na itong abomination of desolation, hintayin ninyo ito. Ibig sabihin, aabutin natin. Sabi po dito, mamaya babasahin pa natin yung mga talata. Jesus himself told us that when the abomination of desolation comes, it is the time to flee to the mountains and hide. Kapag po dumating na ang abomination of desolation, ito po yung panahon para tumakas, tumakbo sa mga bundok at magtago. This is not for the Jews only, but for the entire world. At hindi lamang ito para sa mga Hudyo. Para po ito sa buong mundo, sa mga mananampalataya sa buong mundo, tatakbo po tayo magtatago. Hindi dahil sa tayo ay natatakot, kundi dahil tayo sumusunod sa Panginoong Jesus. Sa Kanya pong sinabi.
The abomination of desolation triggers the beginning of the Great Tribulation. Ang abomination po of desolation, yung po yung, actually, dalawang bahagi po ito. Yung una, yung pong, ito po ay akto na gagawin ng Antichrist, na patitigilin po niya yung mga paghahandog, papasok sa templo, sasaulain niya ang Diyos, lalaitin niya at ipapahayag niya ang kanya sarili bilang Diyos. Yun po yung una, yung event, yung talagang yung gagawin ng Antichrist. Pangalawa, ang abomination of desolation din po, yun din po mismo yung Antichristo. Ang Antichrist po, yung base ay magiging abomination o magiging kasuklam-suklam. Ibig sabihin, ang Antichrist ay magiging napaka-kasuklam-suklam na tao sa kasaysayan ng lahat. Ayun. Kapag po naganap na to, the abomination of desolation triggers the beginning of the Great Tribulation. Iyon. Ang abomination of desolation po ang nagtitrigger sa Great Tribulation, also known as the wrath of Satan or Antichrist. Ang ibig sabihin po ng Great Tribulation, ito po ay puot ni Satan, ang Antichrist, para usigin ang mga mananampalataya. Kailan po magsisimula ang Great Tribulation o yung wrath of Satan, wrath of Antichrist? Ito po magsisimula sa abomination of desolation. Kaya po sinasabi ni Jesus, abangan ninyo yung abomination of desolation na sinasabi ni Propeta Daniel. Kapag nangyari na yon, magsisimula na ang puot ng Antikristo laban sa inyong mga mananampalataya. Pag nangyari na yung kasuklam-suklam na kalapastanganan, sa English po ay abomination of desolation, magsisimula na yung puot ni Satanas, yung puot ni Antichrist, para usigin ang mga mananampalataya sa buong mundo. Ibig sabihin, clearly, the church or the saints are still here during this time. Napakalinaw. Ibig sabihin, ang iglesia, ang mga mananampalataya ay naririto pa sa panahon na yun. Sabi ni Jesus, bantayan nyo eh. Tapos kapag dumating na, magtago na kayo. Dahil ipapapatay kayo, uusigin. Tapos sa Revelation 13 verse 7, maghagapi kayo, papahintulutan ng Diyos na maggapiin ang mga mananampalataya sa panahon na ito. Ngayon, paano nyo masasabi na na-rapture na? Hindi to sasabihin ni Jesus kung na-rapture na mga mananampalataya during this time of the Great Tribulation of wrath of Satan. Actually, may paliwanag po ang pre-trib dyan. Mga naniniwala sa pre-trib. Madami po silang pagtitwist na ginawa sa salita ng Diyos. Pero hindi po natin tatalakayin yan ngayon at hindi rin po natin tatalakayin yan sa mga susunod. Madami po silang pagtitwist na ginawa sa salita ng Diyos para lamang patunayan na ang pre-trib rapture ay tama. Pero katotohanan po, hindi po ito tama. Sa panahon po na ito ng Great Tribulation of wrath of Satan o Antichrist, wrath of Satan, wrath of Antichrist, ipapapatay po, uusigin ng Antichristo ang mga mananampalataya, ipapapatay po ang marami at madami pong mananampalataya ang tatalikod kay Jesus at itatatwa ka na ng pananampalataya. Ba't sila tatalikod kay Jesus at itatatwa ka na ng pananampalataya? Bakit po nilang gagawin yun? Dahil hindi sila handa. Dahil hindi na ituro sa kanila po ang tama. Na-overwhelm sila. Pag po panahon na, oras na dumating na yun, ang kanilang puso ay lukewarm. Nasa sanlibutan, iniibig ang sanlibutan. Mababaw ang pananampalataya. Tapos hindi pa nila alam na may darating palang mga pag-uusig. Hindi nila alam na ipe-persecute pala ng Antichrist ang mga banal, ang mga mananampalataya. Ang church, hindi sa kanila itinuro ito. Ang itinuro sa kanila ng mga pastor na marami, ang dami po niyan, ang dami pong pre-trib. Yun po yung pinakasikat na paniniwala sa rapture. Sapagkat ang itinuro sa kanila ay rapture agad. Hindi nila mararanasan yung 7 years ng paghihirap na nasa 70th week of Daniel. Na-overwhelm sila. Hindi sila handa. Maligam-gam ang puso, marami nakasawsaw sa kasalanan, tapos hindi pa sa kanila na ituro ang tama, talaga po magbabackslide dyan. Malaking bahagi po, ayoko po sabihin na malaki, pero may mga mananampalataya po, madami pong mananampalataya ang talagang tatalikod. At naniniwala ko, marami pong mananampalataya. Kapag po inunawa mo yung Revelation chapter 13, yung pong patungkol sa Mark of the Beast, saka po itong Matthew 24:9-12, talaga pong madaming mananampalataya ang tatanggap ng tatak ng halimaw. Hindi nila napagandaan. Hindi na ituro sa kanila ang tama. Dahil po sa mga bulaang aral, bulaang turo na ipinakita ko po sa inyo kanina. Yung pong tatlo,
mapanganib po yun. Kapag yun ang pinapaniwalaan ng marami, hindi sila handa talaga. Kaya madaming tatalikod. Madaming tatalikod na mananampalataya. Actually, hindi naman po tayo nagre-relay sa mga panaginip, pero ang dami pong panaginip ng mga kasamahan ko, mga kakilala ko na talagang sa panahon po ng end times, nakapila yung mga tao, tumatanggap ng rasyon mula sa gobyerno, taggutom, pero pagbalik nila sa pila, nagtaka siya. Mga may tatak sila ng halimaw, pero mga pastor po yung iba sa mga nakapila. Hindi po imposible yun. Actually, nakalagay po sa Biblia yun, madaming tatalikod sa pananampalataya. Madami po manlalamig sa pag-ibig. Kaya mga kapatid, mahirap isipin. Paulit-ulit nagbabala ang Panginoong Jesus at saka mga apostol. Apostol Pablo, Apostol Pedro, patungkol sa sandaling ito ng Great Tribulation na ito'y haharapin ng mga mananampalataya. Paulit-ulit. Pero bakit hindi itinuturo ngayon sa simbahan ang mga bagay na ito? Bakit? Bakit hindi itinuturo? At bakit ang itinuturo pa ay mga bagay na mali na pinasikat ng mga sikat na scholar at theologian na niyayakap na lamang ng mga church at hindi naman pinag-aralan? At ito po ay isa ikapapahamak po ng marami. Basahin po natin yung mga talata patungkol po sa abomination of desolation. Ito po yung key pointer. Pointer po ito na kapag naganap na ito, magsisimula na yung pag-uusig ni Satan tsaka ni Antichrist sa mga mananampalataya. At naririto pa rin po tayo nun. At madami sa atin ng ipapapatay, ipapakulong, bibihagin, papatayin, magiging martyr. Sabi po dito, Matthew 24:15-21, the abomination of desolation. Kapag nakita ninyo nagaganap na sa dakong banal ang kasuklam-suklam na kalapastangan ng tinutukoy ni Propeta Daniel, unawa ito na nagbabasa, ang mga nasa Judea ay dapat tumakas sa punta sa kabundukan. Ang nasa bubungan ay huwag na mag-aksaya ng panahon na kumuha pa kahit ano sa loob ng bahay, at ang nasa bukid ay huwag nang umuwi upang kumuha ng balabal. Sa mga araw na iyon, kawawa ang mga nagdadalang tao at mga nagpapasuso. Ipanalangin ninyo na ang inyong pagtakas ay huwag mapataon sa taglamig o sa araw na pamamahinga, sapagkat sa mga araw na iyon, ang mga tao ay magdaranas ng matinding kapighatian. Yun po yung tribulation, great tribulation, matinding kapighatian, hindi pa nararanasan mula ng likhain ng sanlibutan hanggang sa ngayon at hindi na mararanasan pa kahit kailan. Ibig sabihin po, great tribulation, ito po yung period na pinakamahirap pag-uusig po ni Antichrist at saka po ni Satan. Pero actually po, yung pong susunod dito mamaya, yung pong wrath of God, yung pong day of the Lord, mas matindi po dito. So ito po, daranasin po itong mga mananampalataya. Matinding pag-uusig. Matthew 24:9-12, ito po yung kasabayan niya. Revelation 13:5-7, Christians will be persecuted and killed, and some will be apostates. Ibig sabihin po ng apostates, hindi lamang po ito backslide. Pag po sabing apostate, tumalikod sa pananampalataya, dininay si Christ para lamang po mabuhay, para lamang po ingatan ang sarili. Sila po yung mga apostate, sila din po yung tatanggap ng tatak ng halimaw, ng mark of the beast, at syempre ang kaligtasan po ay mawawala sa kanila. Sabi po doon, Matthew 24:9-12, pagkatapos ikapopotan kayong lahat dahil sa inyong pagsunod sa akin. Isasakdal kayo upang pahirapan at patayin. At dahil dito ay marami ang tatalikod sa kanilang pananampalataya, mapupuot sila at magtataksil sa isa't isa. Marami ang magpapanggap na propeta at ililigaw ang mga tao. Lalaganap ang kasamaan kaya't manlalamig ang pag-ibig na marami. Ayun po. Isasakdal, papahirapan at papatayin. Marami ang tatalikod sa kanilang pananampalataya. Ito po. Dahil po ma-overwhelm ang maraming mananampalataya sa panahon na ito, hindi na po nila ito napaghandaan. Dahil po sa kabulukan ng puso, nagmamahal sa sanlibutan, may inaingatang kasalanan, o kaya naman po ay dahil syempre hindi nila alam ang katotohanan, mali ang naiaral sa kanila. Ayan, tatalikod po sila sa pananampalataya sa panahon na ito. Lalagan na po ang kasamaan, kaya manlalamig po ang pag-ibig ng marami. Papahintulutan magsalita ng kayabangan ng halimaw, ito po sa pahayag 13 na,
Lumapastangan sa Diyos at maghari sa loob ng 42 buwan. Nilapastangan nga niya ang Diyos, ang pangalan ng Diyos, ang tahanan ng Diyos at ang lahat ng nakatira dito, nakatira doon. Pinahintulutan din siyang digmain at lupigin ang mga hinirang ng Diyos at binigyan siya ng karapatang mamahala sa bawat lahi, lipi, wika at bansa. Ito po yung Antichrist, ito po yung unang halimaw. Ang sabi po dito, bibigyan siya ng karapatang mamahala sa bawat bansa. Gaano katagal ang pamamahala ng Antichrist? 42 months. 3.5 taon. Sabi po dito sa verse 7, papahintulutan siyang digmain at lupigin ng mga hinirang ng Diyos. Ibig po sabihin, sa panahon po ng Antichrist ay naririto at naghahari sa mga bansa. Papahintulutan po siya na usigin, lupigin, patayin ang mga mananampalataya. Napag-aralan po natin doon sa part 2, yung pong the 7 seals na kung saan ay sa ika-5 selyo. Ang laman po ng ika-5 selyo ay ang mga banal na pinatay ng Antikristo. Sila po yung Great Tribulation Martyrs, Great Tribulation Saint Martyrs na pinatay po ng Antikristo. Ibig sabihin talaga po nasa lupa pa tayo nun. Ang mga mananampalataya. At yung iba ay talagang mauuna sa langit at yung iba ay mabubuhay, makakatakas, kasama sila doon sa mara-rapture. Ayun. Rapture, how God will shorten or cut off the Great Tribulation. Ngayon, habang nasa Great Tribulation po, puputulin po ito ng Panginoon Diyos, pamamagitan po ng rapture, alang-alang po sa mga hinirang. Then, for the sake of the church or the saints, the Great Tribulation or wrath of Satan, Antichrist, will be cut off, which means the church will be raptured. Matthew 24, verse 22. Sabi po dito, Matthew 24 verse 22, at kung hindi pinaikli ng Diyos sa mga araw na iyon, walang taong maliligtas. Ngunit alang-alang sa mga hinirang, paiikliin ng Diyos ang mga araw na iyon. Ayun, wala daw pong maliligtas dahil sa tindi ng hirap ng Great Tribulation na kung saan ay panahon po ito ng puot ni Satanas sa ni Antikristo. Pero alang-alang po sa mga hinirang, papaigsiin po ng Diyos ang araw na iyon. Papaano? Rapture. Yan. Ibig sabihin, mapapanasan po natin ng Great Tribulation, pero puputulin po ito ng Panginoon, pero marami pong mamamatay. Marami po munang mamamatay. Pero ito'y puputulin ng Panginoon, pamamagitan po ng rapture. After the rapture, the wrath of God or day of the Lord begins. Matthew 24:29-31, tsaka po Revelation 8:1-6. Ngayon po, after ng rapture, wrath of God naman, day of the Lord. Ang Diyos naman ang magpapakita ng kanyang puot. Ito po ay para ibuhos ang kanyang puot sa mga kasalanang hindi nagsisisi. Actually po, may lang po tayong pagtalakay dito sa series natin. Abangan po ninyo ito. Mahalaga po lahat ito. Patungkol po sa rapture, may bukod po tayong teaching dyan. Tsaka po, wrath of God, day of the Lord. And day of the Lord po, puot ng Diyos, matindi po yan. Yan po ang event sa buong Bible na talagang madaming beses na binanggit ng mga propeta at ng mga apostol kahit po ng Panginoong Jesus. Sa Bible po, pinag-uusapan ng Day of the Lord. Bakit? Judgment po yan para sa mga kasalanang hindi nagsisisi. Di yan po ipapakita ng Diyos ang puot niya sa mga kasalanang hindi nagsisisi. Ngayon, pagkatapos po ng rapture, Day of the Lord, wrath of God naman. Bakit po naunang rapture bago yung wrath of God? Dahil hindi nilayon ng Diyos na mga mananampalataya matikman yung kanyang puot. Yung wrath of God, yung day of the Lord, hindi nilalayon ng Diyos na tayo mga mananampalataya matikman yung kanyang puot. Kaya i-rapture po tayo. Ayun. So, sabi po dito, Matthew 24:29-31, pagkatapos ng kapighatian sa mga araw na iyon, ito po, magdidilim ang araw. Ito na po yung ika-6 na selyo. Hindi magliliwan hanggang buwan, malalaglag mula sa langit ang mga bituin at mayayanig ang mga kapangyarihan sa kalawakan. Verse 30, pagkatapos lilitaw sa langit at tanda ng anak ng tao at mananangis ang lahat ng mga bansa sa daigdig. Makikita nila ang anak ng tao na nasa alapap at dumarating na may dakilang kapangyarihan at kadakilaan. Sa hudyat ng malakas na tunog ng trompeta, susuguin niya ang kanyang mga anghel sa 4 na sulok ng daigdig at titipunin nila mga hinirang mula sa lahat ng dako. Ayan, dati akala ko po ito ay second coming. Pero sa pag-aaral ko po, hindi po ito talaga second coming, kundi po rapture talaga. Ayan. Rapture po ito, rapture. Bagamat ang rapture, bahagi po siya ng second coming. Second coming po kasi
series din yan, pero huwag po natin muna pag-aralan yun, masyado po komplikado para maunawaan po agad natin. Pero ito po talaga ay rapture. Ayan. Ika-6 na selyo po ito. Pagkatapos ng kapighatian, pagkatapos po ng Great Tribulation, ibig sabihin, 6 seal na. Ika-6 na selyo. Magdidilim ang araw, ang buwan, magkakaroon ng pag-ulan, pag-ulan ng mga bituin, tapos lakas na lindol, yun po yung ika-6 na selyo. Tapos, rapture na. Pagkatapos, 7 selyo bubuksan. At yung ika-7 selyo, yun naman po yung wrath of God o Day of the Lord. Kaya po, nawa po ay nagigets po ninyo yung po pagtalakay natin ngayon. So, ayun. After the rapture, the wrath of God begins. Revelation 8:1-6. Nang alisin ng Kordero ang ika-7 selyo, ito naman po yung talata sa Revelation 8. Nang alisin ng Kordero ang ika-7 selyo, nagkaroon ng katahimikan sa langit sa loob ng halos kalahating oras. Pagkatapos ito ay nakita ko ang 7 anghel na nakatayo sa harapan ng Diyos at binigyan ng trumpeta ang bawat isa sa kanila. Dumating ang isa pa anghel na may dalang gintong sunugan ng insenso at tumayo sa halap ng dambana. Binigyan siya ng maraming insenso upang ihandog sa dambanang ginto na nasa halap ng trono, kasabay ng mga panalangin ng mga hinirang ng Diyos. Mula sa kamay ng anghel ay tumaas sa harapan ng Diyos ang usok ng insenso, kasabay ng mga panalangin ng mga hinirang ng Diyos. Pagkatapos, kinuha ng anghel ang sunugan ng insenso, pinuno ito ng apoy mula sa dambana at inihagis sa lupa, biglang kumulog, dumagundong, kumidlat at lumindol. At tumanda ang 7 anghel na may 7 trumpeta upang hipan ang mga ito. Ito na po. Nang alisin ng Kordero ang ika-7 selyo, nagkaroon po ng katahimikan sa langit ng kalahating oras. Bakit po? Sapagkat ito po ay sagradong oras. Binuksan na po yung ika-7 selyo. Ibig sabihin, magsisimula na ang pot ng Diyos. Kaya silence sa kalangitan ng kalahating oras. Parang suspense. Tapos, binigyan po yung 7 anghel ng tigitigisang trumpeta para hipan. At nung hinipan na po yung 7 trumpeta, yun na po yung simula ng wrath of God. Dati po, ang paniniwala ko, ang Day of the Lord and wrath of God, yun lamang po yung 7 bowls of judgment. 7 bowls of judgment. Mali po, yung 7 mangkok. Akala ko yun lang po yung wrath of God o yung Day of the Lord. Mali po. Kasama po yung 7 trumpets. Ayan. Ngayon, kung titinan po natin, question, when will the abomination of desolation happen? Malaga po ng pointer ito. Exactly at the midpoint of the 70th week of Daniel. Daniel 9:27 na yun. Nakita na po natin. Kaya na ba mangyayaring abomination of desolation? Na kung saan ay nandito pa rin tayo sa lupa, mga mananampalataya. Ito po ay nasa gitna. Yan, kung makikita po ninyo doon sa graph, sa ibaba, mamaya po palalakahin ko yan. Abomination of desolation, covenant broken, nasira po yung tipan ng Antichrist sa buong mundo, gitnang-gitna po yan. Di yan po mangyayari mismo yung abomination of desolation nasa gitna. Daniel 9:27, ang haring ito'y gagawa ng isang matibay na kasunduan sa maraming tao sa loob ng 1 linggo. Ang tinutukoy po dito ng hari ay yung Antichrist. Pagkaraan ng kalahating linggo, ibig sabihin 3.5 years, papatigilin niya ang paghahandog. Ilalagay niya sa itaas ng templo ang kasuklam-suklam na kalapastanganan. Mananatili ito roon hanggang sa wakakasan ng Diyos ang naglagay nito. Daniel 9:27. So, sa Daniel 9:27, sinabi po dito na ang Antichrist ay gagawa po ng kasunduan sa maraming tao. 7 years po yun, 1 linggo. 1 araw ay 1 taon, 7 years. Kaya po dito sa, palakahin po natin itong pong graph. Ayan. Kaya po dito sa ating pong graph ngayon, kita po ninyo, start, Antichrist confirms covenant, yun po yung beginning of our birth pangs. Tapos ang gitna po ay yung midpoint, sinira po ng Antichrist yung tipan at isinagawa po niya yung abomination of desolation. So yun po yung midpoint, yun po yung gitnang-gitna. Yung pong abomination of desolation, nasa gitnang-gitna po yun ng 7 years. Nasa gitnang-gitna po yung abomination of desolation. Pagkatapos po nun, Great Tribulation. Dahil ang abomination of desolation, yung po yung trigger para magsimula yung Great Tribulation o kaya po ay wrath of Satan, wrath of Antichrist. Yun. Pagkatapos po ng abomination of desolation, magsisimula po yung wrath of Satan, uusigin po at ipapapatay ang mga mananampalataya. Ngayon, puputulin po yun ng Diyos, yung Great Tribulation, alang-alang po sa mga banal, sa mga santo, sa atin po ng mga mananampalataya.
Kaya po may rapture. Rapture po ang gagamitin ng Diyos para putulin ang Great Tribulation. Then, after po ng rapture, kaagad-agad ay Day of the Lord, Wrath of God. Mabubuksan po ang ikapitong selyo. Pagkatapos po ng rapture, bubuksan ng ikapitong selyo, yun na po yung Day of the Lord, Wrath of God. Ayan. Siyempre, wala na po ang mga mananampalataya doon. Pero yung mga backslider, yung mga tumanggap sa tatak ng halimaw, nananatili po talaga sila dyan. At yung mga kasalanan na hindi nagsisisi, titikman po nila yung puot ng Diyos o yung Wrath of God. Ngayon, conclusion. So, brethren, here are certain biblical facts. Ito po yung katotohanan. Ito po yung tama. Yung po kaninang tatlo na sinabi ko kanina, mali po yun. Yung pong tatlo na sa simulang-simula. Yung po yung matinding kadayaan. Ito po naman yung mga tama. We will be here when the Antichrist is revealed. 2 Thessalonians chapter 2, 1-10. Nandito po tayo sa paglitaw ng Subail. Babasahin ko po. 2 Thessalonians chapter 2. Kahit po 1-5 lang ang basahin ko. Hindi ko po na ilagay dito sa ating pong PowerPoint. Second Thessalonians chapter 2, 1-4. Mga kapatid, tungkol naman sa pagbabalik ng ating Panginoong Hesus at sa pagtitipon sa atin upang makapiling niya, nakikiusap kami sa inyo na huwag agad magugulong inyong isipan o mababahala kung mabalitaan ninyong dumating na ang araw ng Panginoon, yun po yung Day of the Lord. Huwag kayong maniniwala kahit sabihin pa nilang iyon ay pangaral o pahayag o isinulat namin. Huwag kayong magpapadaya kanino man sa anumang paraan. Hindi darating ang araw ng Panginoon hanggat hindi pa nagaganap ang huling paghihimagsik laban sa Diyos at ang paglitaw ng Suwail na itinakda sa kapahamakan. Itataas niya ang kanyang sarili at kakalabanin ng lahat ng kinikilalang Diyos at sinasamba ng mga tao. Uupo siya sa templo ng Diyos at magpapakilalang siya ang Diyos. So dito po, tinutukoy po ni Apostol Pablo, huwag kayong mabahala patungkol sa rapture o sa pagbabalik ng Panginoong Hesus. Dahil, bago mangyari yun, lalabas muna ang Suwail. Huwag kayong mabahala pagdating sa pangalawang pagbalik ng Panginoong Hesus o sa rapture. Huwag kayong mabahala patungkol doon sapagkat mauuna yung paglabas ng Suwail bago yung Day of the Lord. Ano ba yung Day of the Lord? Mahalaga po yung Day of the Lord dahil bago po mag-Day of the Lord, rapture muna. Kung kailan po yung Day of the Lord, doon po malalaman natin kung kailan po yung timing ng rapture. Paano po natin malalaman? Bago po magsimula ang Day of the Lord, kapag po mabubuksan na yung ikapitong selyo, hihipan po yung unang trompeta, bago po yung hipan, na rapture na po tayo. Ayun. Ngayon, so, abomination of desolation, sunod po doon ni Great Tribulation, pagkatapos po doon ni Rapture, tapos Day of the Lord na. Kaya po ang sabi dito ni Apostol Pablo, unang lalabas ang Suwail bago ang Rapture. Kakaharapin siya ng mga mananampalataya bago ang Rapture. Pangalawang katotohanan, we will face the wrath of Satan and the Antichrist and some will be martyred. Ayun. Actually, sabi ng iba ay most will be martyred. Ayun, ito po, nabasa na po natin itong mga talata na ito. Kakaharapin po natin ang puot ni Satanas at ni Antikristo at marami po ang mapapatay. Afterwards, this great tribulation will be cut off by the rapture. Ayun, rapture po, gagamitin ng Diyos para putulin ang matinding kapighatian na ito, Matthew 24 verse 22, then the wrath of God begins. Matthew 24, 29-31 and Revelation 8, 1-6. Pagkatapos po ng rapture ay ibubuhos naman ng Diyos ang kanyang puot. So, sana po ay ayun, sorry, hindi ko po na ayan, ito po pala, ayan, hindi ko po na ilipat sa lesson. So, sa PowerPoint. So, ito po, we will be here when the Antichrist is revealed. We will face the wrath of Satan and the Antichrist, and some will be martyred. Afterwards, this great tribulation will be cut off by the rapture. Then the wrath of God begins. So, ito po yung certain biblical facts. Nandito pa rin tayo kapag nahayag na ang Antikristo.
haharapin po natin ang puot na Satanas at ng Antikristo at ang ilan sa atin o ang marami sa atin ay papatayin. Pagkatapos po nito, ang Great Tribulation o ang wrath of Satan ay mapuputol pamamagitan po ng rapture. Pagkatapos po ng rapture, ang puot ng Diyos o ang Day of the Lord ay magsisimula. Ayun. So, yun po yung katotohanan. Yung pong kanina na rapture can come at any moment, ang iglesia ay wala dito sa panahon ng pag-uusig ng Antikristo, mali po yun. Tapos yung one save, always save sa panahon po ng end times, mali din po yun. Yun po ay kadayaan na magliligaw po sa maraming tao. So challenge, ito po ang challenge ko, church leaders and pastors, teach the flocks and the church the truth. Ituro ninyo ang katotohanan sa mga tao, sa inyong kawan, sa mga iglesia. Study your Bibles, pag-aralan niyo ang Biblia. Prepare and equip the church to face the coming Great Tribulation. Ihanda ninyo, ituro ninyo sa iglesia kung paano haharapin ang Great Tribulation. Ano ba yung mga dapat na gawin at ano ba yung Great Tribulation na yan? Do not be misled by the popular but unbiblical teachings. Do not heed the doctrine of demons. 1 Timothy 4:1. Ang dami pong katuruan ngayon nalaganap na mali. Ang dami. Napakadami po. Pinag-isipan ko nga kung maglalaan po ko ng oras para doon sa mga maling turo niyon. Kasi po, mga sikat Mga sikat na theologian at pastor po ang nagtuturo. Pero mali. Mali po sa salita ng Diyos. Pero tinatanggap ng marami dahil sikat sila. Malalaki po ang kanilang ministry. At maganda po yung kanilang simula. Talaga po maganda yung kanilang simula at tama. Pero later on, sila po ay nakorap at nagkamali. At mali na pong itinuturo nila. Taliwas na po sa Biblia. Pero syempre, dahil sa mga kanilang simula, madami po sila naging followers, sinusunod pa rin kahit po mali na yung kanilang mga turo. So ito po ang hamon ko, challenge, teach the basics of Christianity para po sa mga church leaders and pastors. Teach the basics of Christianity. Syempre po, alam po natin yung mga basic doctrines. Let them have true daily repentance, lead them to revival and genuine righteousness. Kailangan po yan. Revival and genuine righteousness. Ituro po natin, daily repentance, mahalaga po yan. Kasi po kapag wala po tayo nitong mga bagay na ito, kahit alam po natin ng end times, pag wala po sa atin yung daily repentance, revival, tsaka genuine righteousness, wala din. Hindi po tayo makakasurvive kahit po alam natin ng tamang aral sa end times. Hindi po tayo makakasurvive kapag wala po tayo nitong mga basic na ito, foundational. Number 2, develop in them the love for God and love for others. Teach them the fear of the Lord. Yan, mahalaga po ito, fear of God. Give them instructions for spiritual disciplines. Alam po natin yan. Prayer, Bible study, worship, fellowship, evangelism. Kasama po evangelism dyan sa spiritual disciplines. Hindi po pwedeng wala. Kailangan po, nasa kanila yung 1 and 2 para makasurvive. Kahit po alam nilang end times, ang tamang aral sa end times, kung wala po sila ng 1 and 2, hindi rin sila makakasurvive. Number 3, teach them intimacy with the Holy Spirit. Baptize them in the Spirit. Kailangan maranasan po nila yung intimacy with the Holy Spirit. Dapat po alam nila ito. And baptize them in the Spirit. Mahalaga po ito. Kailangan po alam nila ito. Itong tatlong bagay na ito. Pang-apat, teach them end times prophecy to prepare them for the troubles ahead. Ito po yung idadagdag ko, number 4. Mahalaga po na may mga revivals tayo. Mahalaga po may mga deliverance tayo. Saludo po ako dyan. Kailangan po talaga yan. Mahalaga po yung mga prophetic movement. Mahalaga po yan. Pero kailangan din po natin iturong end times. Kasi kapag hindi po nila alam ang end times prophecy, kulang po. Ma-overwhelm sila. Kahit na madalas nila nararanasan yung mga revivals. Tapos napupus po sila ng Holy Spirit, maganda po yun. Bakit ba hindi? Maganda yun. Pero kapag hindi po nila alam yung patungkol po sa end times, ma-overwhelm pa rin po sila sa panahon na ito po ay dumating na. Hindi po nila mapapagandaan, hindi po natin pwede paghandaan ng mga bagay na hindi po natin alam. Kaya ito po yung mungkahi ko, church leaders at saka po sa pastors, teach the basics of Christianity. Develop in them the love for God and love for others. Teach them intimacy with the Holy Spirit. And teach them end times prophecy. If we do not
So some reminders po, if you do not believe that we live in the very last of the last days and soon in the end times, you are greatly deceived. End times po, yung pong 70th week of Daniel, malapit na po tayong pumasok dyan. If you do not believe that we are the last generation that will witness the second coming of the Lord Jesus Christ, you do not know your Bible enough. Kasi po, yung mga signs, unti-unti na po lumalabas. Lalo na po yung Daniel's 70th week of Daniel, malapit na po yung magsimula. Yung 70th week of Daniel, ibig sabihin, last 7 years before the second coming of the Lord Jesus. Yun. If you do not decide to start preparing now for the second coming of our Lord Jesus, procrastination, pagiging pabaya, may cost you your soul. Sayang, baka mawala ang kaligtasan mo. If you think you do not know the Bible enough or you still need to be convinced about the truth of the end times, then pray and ask the Holy Spirit for guidance. He will surely teach you. Ituturo po niya yun sa inyo. Kung sa tingin niyo kulang pang inyong kalaman sa end times. Shalom, panghuli. Ipag-pray po ninyo ako at ang mga nagtuturo po ng end times sapagkat maselan po itong topic. Dapat po tama pagtuturo natin dito dahil may accountability po ito. Sabi po dito, akong si Juan ay nagbibigay ng babala sa sino mong makakarinig sa mga propesiya na nasa aklat na ito. Sa sino mong magdaragdag sa nilalaman ng aklat na ito ay daragdag ng Diyos sa kanya ang mga salot na nakasulat dito. Na sino mong mag-alis ng anuman sa mga salita ng aklat na propesiyang ito ay aalisan ng Diyos na kapapata makibahagi sa bunga ng punong kahoy na nagbibigay buhay at sa banal na lungsod na binabanggit dito. Sinasabi na nagpapatotoo sa lahat ng ito, tiyak na nga, darating na ako. Amen. Dumating ka na, Panginoong Jesus. Naway makamtan ng mga banal ng lahat ang kagandahang loob ng Panginoong Jesus. Pahayag 22:18-21. So mga kapatid, marami pong salamat sa inyo po na panunood po ng ating pong lesson na ito. Muli po, ano ko po yung greatest deception, i-flash ko po sa inyo. Ito po yung mga maling aral kung bakit po hindi po handa ang marami po mananampalataya. The secret rapture can happen anytime. The church will not be here during the Great Tribulation or wrath of Satan Antichrist. The saints will always be saved regardless of what they do during the end times. Mga kapatid, lahat po ng ito ay mali. Pero ito po yung itinuturo ngayon at ito po yung alam ng maraming mananampalataya. At ito po ay ikapapahamak po. Kakaunti po mga pastor iglesia na nagtuturo po ng end times. Pero bakit? Malaking bahagi po ng preaching ni Jesus Christ at saka ng mga apostol na kinalaman po sa end times. At ang Biblia po mismo, 27% po nito ay prophecy. 27% po nito ay prophecy. At malaking bahagi po ng prophecy na yun ay may patungkol po sa end times. Babala. Lagi po nagbababala ang Panginoong Jesus. Lagi po nagbabala ang Panginoong Jesus patungkol po sa huling araw na lalagana po ang deception. Nagbabala po ang Apostol Pablo na sa panahon po ng end times lalagana po ang deception. Kaya mga kapatid, kaya po sinabi na hindi handa ang mga mananampalataya ngayon. Ang mga iglesia, malaking bahagi po ng mga mananampalataya hindi po handa. Dahil ito pong tatlong bagay na ito na itinuturo ng mga sikat na mga ngaral, sikat na mga author, sikat na mga pastor, ebanghilista. Ito po yung pinapaniwalaan nila ngayon. Pero ito po ay mali. Muli po, ito po, yung pong simpleng graph na ating po pinagawa ng kanina, mararanasan po natin ang Great Tribulation, wrath of Satan, dadaan po tayo dyan. Then rapture, papaigsiin po ng Diyos ang Great Tribulation, pamagitan po ng rapture, then ang kasunod po nito ay Day of the Lord. Ito pong tawag po dito, hindi po ito pre-trib, hindi rin po ito mid-trib, hindi rin po ito post-trib. Pre-wrath po ang tawag dito. More on pre-wrath po ito dahil bago po bumagsak yung poot ng Diyos, yung wrath, saka po yung rapture, bago bumagsak yung Day of the Lord, yung poot ng Diyos, rapture. Ayun, kaya po pre-wrath. Tayo po yung manalangin mga kapatid.
Kung meron po sa inyo mga nanonood ngayon na hindi pa nakakatiyak sa kaligtasan ng kanyang kaluluwa o kaya po nais na magsuko ng kanyang buhay sa Panginoong Jesus, nais muli na mag-dedicate ng kanyang buhay, mag-recommit ng kanyang buhay sa Panginoon, nais ko pong sabihin, Romans 6:23, sapagkat kamatayan ng kabayaran ng kasalanan, subalit ang libreng kaloob ng Diyos ay buhay na walang hanggan sa pamamagitan ni Jesucristo. John 3:16, gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan kaya ibinigay niya ang buhay ng kanyang bugtong na anak si Jesus upang ang sino man sumampalataya sa kanya hindi mapahamak kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Mahal na mahal ka ng Panginoon Jesus, gaano man kalaki ang iyong kasalanan, ikaw ay kanyang patatawarin. Ang kailangan lamang ikaw ay magpakumbaba, magsuko ng iyong buhay, manampalataya sa kanya bilang Panginoon at tagapagligtas, magsisi sa iyong mga kasalanan, manampalataya at ipagtiwala na siya ay namatay sa krus. Si Jesus ay namatay sa krus at muling nabuhay upang ikaw ay iligtas mula sa iyong mga kasalanan. At ang buhay na walang hanggan ay iyong makakamtan. Ang pinakamahalaga ng desisyon na pwede mong gawin ngayon ay ang isuko ang iyong buhay sa Panginoong Jesus. Maliligtas tayo hindi sa pamamagitan ng ating mabubuting gawa, hindi sa pamamagitan ng mga simbahan na ating pinupuntahan, hindi sa pagkakawang gawa, kundi pamamagitan lamang na pananampalataya kay Jesus. Si Jesus lamang ang daan pabalik sa iba, sa Ama, pabalik sa Panginoon Diyos na Ama. Walang ibang daan, hindi ang relihiyon, hindi ang ating simbahan, hindi ang mabubuting gawa, kundi si Jesus lamang. Tayo po ay manalangin, tayo po ay pumikit. Amin Diyos, aming Ama, sa banal na pangalan ni Jesus. Holy Spirit, I ask you, to these viewers na gusto mong suko ng buhay sa iyo, pero nahihirapan doon po sa mga alipin ng mga bisyo, alak, sigarilyo. God is impressing to me right now, may mga gusto magsuko ng buhay sabat hindi kaya. Nahihirapan sila doon sa pagkaalipi sa alak, sigarilyo, at iba pang mga bisyo. Father God, have mercy upon them. Free them. Free them, O Father. Free them, Holy Spirit. Hallelujah. Hallelujah. I speak the power of the blood of the Lord Jesus. I command you, evil spirits operating in these people, in these persons, spirit of vices, spirit of alcoholism, spirit of tobacco, addiction to tobacco, I command you, get out in Jesus' name right now from these people. Get out in Jesus' name right now from their flesh, from their minds, from their souls, from their bodies, from their hearts. Get out in Jesus' name. Hallelujah. And I release the healing of God. I release the healing of God. Even the spirit of repentance, even the spirit of faith in Jesus, I release. Sige po, ulitin po ninyo, sasabihin ko mula sa inyong puso, ulitin po ninyo. Panginoon Diyos na makapangyarihan sa lahat, na may lalang ng langit at lupa, nagpapakumbaba po ako sa inyong harapan. Inaamin ko po na ako'y makasalanan at hindi ko kayang iligtas ang aking sarili. Patawarin po ninyo ako sa aking mga sala. Linisin po ninyo ako sa lahat ng aking kamumuhan. Pinapatawad ko din po ang lahat ng nagkakasala sa akin. Nananampalataya po ako na si Jesus ay namatay sa krus at muling nabuhay upang iligtas ako mula sa kasalanan. Tinatanggap ko po si Jesus bilang Panginoon at tagapagligtas ng aking buhay. Marami po salamat sa buhay na walang hanggan. Amen. Amen. Para po doon sa mga unang tumanggap sa Panginoon Jesus ngayon o nagre-dedicate ng buhay ngayon sa Panginoon Jesus, I advise you to pray, ask God, ipakita sa inyo kung ano yung simbahan na pupuntahan ninyo o babalikan, na kung saan ay Biblia ang itinuturo at si Jesus lamang ang itinataas. Pray, ask God na ipakita sa inyo kung ano mang simbahan yun at doon kayo dumalo sapagkat kailangan ninyo magpalakas sa piling ng mga mananampalataya. So salamat po sa inyo pong panonood sa ating pong lesson. And I release the spirit of understanding sa mga leaders, sa mga pastors, and I release na sa lahat ng mga manggagawa o lingkod ng Diyos na nakakalam ng katotohanan patungkol sa end times. Panginoon Diyos, hinihiling ko po, bigyan po ninyo sila ng tapang upang ipangaral na malapit ka nang bumalik o Panginoong Jesus. Pagkalooban po ninyo ng tatapang ang mga lingkod na ito na nakakalam ng katotohanan patungkol sa nalalapit mo na pagbabalik.
Maraming po salamat o Ama, sa pangalan ni Jesus, sa pangalan ni Jesus. Amen. Muli po, si Jesus po ang bida sa lahat po ng ating ginagawa. Ito po ating YouTube channel, End Times Prophecy Lessons, Facebook page, Prepare the Way of the Lord Philippines, Facebook, Eschatology Scholar. Maraming po salamat. Muli po, ang Diyos po ay sa papuri lamang. God bless you at shalom, shalom, shalom. Purihin po ang Panginoon.